Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong si dating Pangulong Duterte, ngayon po nakakulong pa rin. No? 3 months na nakakulong siya sa the Netherlands, sa The Hague, sa ICC. So sabi rito sa balita, ito kanina lang ito lumabas, maagang maaga, hiniling ang pansamantala niyang paglaya mula sa ICC Detention Center. Okay, ano ba itong interim release? Alam ko Article 59 ito ng Rome Statute, no? Pwede niyo pong i-check 'yon. Ang sinasabi doon, kapag ito raw pong dalawa ho kasi yung pwedeng pag-applyan ng interim release, 'di ba? So kapag ka na-aresto daw ng bansa, halimbawa nagtago. For example, in his case, dapat China yung aresto sa kanya, yung Hong Kong police. Kaya lang hindi nila ginampanan yung trabaho nila, bagkus pinalaya siya kaagad, dapat hanggang hapon pa siya noong June 11 matapos nang pumunta doon sa Hong Kong at para daw makapagtago at the same time tinira ng tinira, 'di ba? Siniraan ng Pangulo ng Pilipinas. Akala niya siguro kasi yun na yung simula ng kanyang pagtaka sa ICC, that China would protect him. Naalala ko rin kasi dati, nung presidente pa siya, sinasabi niya, sabi raw sa kanya ni Xi, hindi raw siya pababayaan ng China na mapatalsik sa pwesto. Di ba? So maaaring inaasahan niya rin yun na pagdating nito, ang China, bilang siya ay kakaibigan nila, poprotektahan siya, hindi siya huhulihin. Member ng Interpol ang China. Ayaw rin naman po nila na mababahiran sila ng hindi maganda. Di ba? Pinababango nga pangalan nila. Tapos isang Pilipino na wanted ang magkakabahid lang sa kanila. So ngayon, nung naaresto si Duterte, sinasabi dun sa Article 59, ay dapat dadalhin daw po sa competent authority. Now, in this case, ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, ang korte ng any court sa Pilipinas dapat dinala daw si Duterte. Or sabi nga nila Boying Rimulya, even the DOJ himself is considered as competent authority. Yon. Ang problema ito, hindi po applicable yon sa kanyang kaso kasi hindi po nila kinikilala. Mas lamang sana sila Duterte kinilala nila nung mga oras na yon ang jurisdiction ng ICC. 'Di ba? Dapat kinilala kasi nila yun eh. Ang problema, ang sabi nga ni General Torre, hindi daw sabi sa kanila, wag nating pag-usapan dito ang ICC. Walang jurisdiction na rito sa atin ang ICC. So mali si Duterte doon. Pangalawang mali niya yon. Kasi ang unang-una niyang pagkakamali nung inalis niya ang Pilipinas sa ICC na gusto niyang takasan. Ngayon, hindi niya ma-avail yung mga legal remedy o remedies na available. Katulad ng pag-request ng interim release. So kung dito po sa Pilipinas, kinilala niya sana nung June 11 nung inaresto siya March 11, sorry. Nung inaresto siya, March 11 ba yun? March 10. Basta nung inaresto siya, sana sinabi niya, inaaresto ninyo ako sa bisa ng anong kapangyarihan. Diba? So sasabihin, inaaresto ka namin sa bisa ng batas ng ICC, ng Rome Statute. Na ganoon. So dapat hindi nila dinidispute yun, hindi nila dinideny yun. Ina-avail dapat nila yon. Kasi yun naman yung arresting authority talaga sa kanya eh. Yung batas ng ICC. Diba? So, anong nangyari, nung naaresto na siya, nagangal-ngalan sila because afterwards, they realized na kung dito si Digong nag-apply ng interim release, there's a big possibility na mapagbibigyan siya ng korte ng Pilipinas. Diba? Ito pa, ang mga pros and cons lang naman nitong interim release. Ito pong interim release ay temporary and yet very limited liberty. Kailangan patunayan niyang hindi siya flight risk. 'Di ba? So, kunin yung passport niya, submit yun sa korte na nag-grant, tapos pababantayan siya sa mga pulis. Hindi siya pwedeng lapitan ng basta-basta ng kahit na sino.
yung kanyang pagdalaw sa kanya, pamilya niya lang, para lang po siyang nakakulong pero sa labas ng kulungan, parang naka-house arrest. So hindi makalabas-labas, ganun lang yung interim release. Kung dito sa Pilipinas sana nag-grant yan, malamang sa malamang Pasay City Court yung pagdadalhan sa kanya eh. Oh. Sa lakas ng impluwensya niyan and then humanitarian consideration. Ito pa, wala pong turnaround time kung hanggang ilang araw para dinggin yung kanyang application for interim release. Kaya nga kapag merong interim release request, ang gagawin po roon, sasabihan ng Korte ng Pilipinas, si ICC, na si Duterte ay nag-a-apply ng interim release. Yun ang nasa guidelines eh. Pati yung Korte ng Pilipinas kailangang sumunod. Ang gagawin lang naman kasi ng Korte ng Pilipinas, ikaw ba si Rodrigo Duterte? Ilang taon ka na? Pangalan mo, ikaw ba yan? Ako po, naintindihan mo yung pag-aaresto sa iyo. O, tanga mo, pag sinabi mong hindi. Di ba? Kay General Torre, namin niyang naintindihan niya. O, na siya yung nandun nakasulat. So ngayon, ang susunod doon, yung interim release na yung process. So hihintayin ng gobyerno ng Pilipinas habang nakakulong sa PNP Holding Center or Detention Facility si Duterte. Ang gagawin po ng ICC, kahit basahin niyo yung Article 59 ng Rome Statute. Ang nakalagay roon si ICC, yung korte magpapadala dito ng kanilang guidelines kung ano yung mga suggestion nila regarding po sa kanyang application. Titignan nila, ito ba, pwede bang tumakas ito? So kailangan ng gobyerno ng Pilipinas sabihin, hindi yan makakatakas, pababantayan namin kay General Torre yan. Ganon. Bigyan namin ng 22,000 ng mga pulis nakapalibot sa kanyang radius ng 25 kilometers. Hindi malalapitan yan. Hindi yan makakatakas. So, posible pong mangyari yung ganon. Ino-offer nga ni PBBM yan, di ba? Kay Kibuloy, na alala nyo? Magpakita lang siya sa Senado. So, pwede rin po niya igawin kay Duterte yun. Yung bait ba naman na yun ni PBBM? Sa tingin nyo, tatanggi yun? Assurance lang na hindi makakatakas. Tambakan niya lang ng pulis yan. Nandun lang si General Torre. Kasambahay na ni Digong. Diba? So, ang mangyayari ngayon, kapag nag-grant si Duterte, isa po sa mga requirements, kinakailangan ang korte natin na nag-grant sa kanya noon ay magsasubmit sila palagi periodic advice kung anong ginagawa niya, matino pa bang isipan niya, malakas pa ba ang katawan niya, ganyan, lumalabas ba siya, sinusunod ba niya yung nasa kasunduan o minumura niya yung mga pulis na nagbabantay, yung ganon, yung Interpol, nandiyan ba? Tapos kapag sinabi po ng ICC na, kailangan na nating mag-hearing ng confirmation, wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi isurrender na siya. Ganun lang po yung ganun lang po yun. Yung interim application kapag nag-grant. So ngayon, dahil hindi po nila kinikilala yung patakaran na yan, yung batas ng ICC na may jurisdiction pa sa Pilipinas, nahuli nga siya eh. Hindi nga nagwala ang Korte Suprema eh. Di ba? Hindi nga siya pinapansin eh. Kasi nag-15 member. Totoo pong hindi na tayo member. Totoong hindi na tayo member. Kaya nga yun na naging problema niya. Di ba? Hindi makakauwi. Release siya. Tama, nirelease niya ang Pilipinas sa ICC. Di ba? Edgar, sabi niya, bot-bot. Alam niyo, wala na ba kayong alam na sabihin kundi bot-bot? Yan naman laman ang utak niyo, bot-bot. Mag-research nga po kayo. So, makinig na lang po kayo para may naiintindihan po kayo. Okay? Tingin na kabubot-bot. Hindi po ako Bisaya. Ang nanay ko Bisaya, pero isa po akong Bisakol, pero Tagalog, English, Spanggol. Yun po yung naiintindihan kong salita. Okay? Hindi mo marunong mag-Bisaya. So ngayon, ang isang pwedeng pag-applyan ni Digong ng interim release mismo sa ICC na. Tapos, pwede lamang po siyang i-release nila doon sa mga member country. Hindi lang bastang member country, yung host country.
At kung di ako nagkakamali niyan, isa diyan ang Germany. So pwede silang magkasama doon ni Harry Roque. Kung mag-a-apply siya ron, kung ay intindihin yung kanyang asylum petition. So kung hindi, uuwi si Harry Roque rito. Susunduin siya ni General Torre. Diba? Baka si General Torre makadalaw din kay Digong. Oh. So ngayon, ganun po yung mangyayari. So hindi po pwede si Digong na nandun na, for example, Germany siya pinadala. Pwede dyan kasi ang London, ang United Kingdom, pwede dyan. Alam ko, isa yan at saka ang Germany sa mga host countries. So, ang mangyayari dyan, meron dong isang kwarto, isang facility, doon lang siya ikot-ikot. Para nga lang pong naka-house arrest. Ganon. Pero kung hindi po mapapatunayan, hindi ho magagarantiya. Kasi kailangan i-garanti ito ng bansa na tatanggap sa kanya na siya ay hindi makakalipad. Hindi siya mailalangoy. Hindi siya mapapatakas. Kapag hindi po nila masigurado yan, hindi po pagbibigyan ng interim release. Very cautious po kasi ang ICC sa pag-grant ng interim release. Naalala nyo ba yung isang kasong hawak ni Kaufman? Yung, di ba, in-explain ko sa inyo yung mga kasong hawak niya. Kaya sabi ko nga hindi naman kagalingan si Kaufman Kasi wala kang makitang kaso roon na talagang nagkaroon ng kumbaga dogfight. Wala naman ang ano nga lang doon yung kay Bemba. Kaya lang si Bemba pinatalo niya kasi hindi na nakakabayad sa kanya. Yung abogadang babae, si ano ba yun? Turner yata yun. Yun ang nakapag-apila, di ba? Ang bilis lang, may isang taon lang yung proseso ng apila. Na-reverse ang decision, nakalaya. Itong isang kasong hawak ni Kaufman, pinayagan ito, African din pinayagan ito sa interim release. Kaya lang, yung interim release, sinamantala niya para mag-disappear yung mga witnesses. So, mula po, kaya nung humarap na uli sa trial, bumalik naman siya ng ICC, ang problema, kahit na anong tibay, sabi nga ron sa desisyon kahit anong tibay ng ebidensya namin, kung wala namang magsasalita, walang titindig doon sa mga statements nila, hindi kami pwedeng humatol. Biruin mo, naubos yung mga witnesses, matapos lang nilang pakawalan, pagbigyan nila ng interim release. So ibig sabihin nagkaroon ng interference yan. May mga taong kinausap na yan sa labas na yung iba nga binayaran, yung iba ayaw tumanggap ng bayad, ayaw mo na pala ng pera rito sa mundo, o di maghanap ka ng ibang mundong gamitan mo ng pera, pinatay. Kaya nung hearing niya wala na. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun So isa yon sa tinitignan rin ngayon kung igagrant ba siya. So hindi po nangangahulugan na meron po siyang application, igagrant na siya. Isa pa, kung i-grant man siya, hindi rin naman po siya makakauwi ng Pilipinas. Kasi pag nandito, syempre, alam na nila yan, haharangin din nila konti yan. Sabi nga ni Conti, para naman akong binuhusan ng tubig na malamig. Sabi niya, tapos kakausapin niya yung mga kaanak ng mga biktima ni Duterte. Kasi ito pong mga kaanak na to, ang sabi kasi nila sa application nila, ito daw pong complainant, wala raw pong reklamo, wala raw po silang opposition. Hindi sila tumututol sa kanyang application. Ito yung application nila, teka. So sabi nito, Mr. Rodrigo Roa Duterte respectfully request in accordance with Article 60, 60 pala, hindi pala 59. Ayun sa arrest pala yung 59, okay. Rome Statute, interim release redacted. Ibig sabihin po ng redacted, yung release to, tinanggal kung anong bansa, okay? Kasi secret, gano'n. So ibig sabihin ng redacted version, ito po ay sanitized. Yung mga mahalaga na impormasyon, yun ang tinatanggal nila. Okay, the government
of TUT has expressed to the defense its advance and the principled agreement to receive Mr. Duterte onto its territory for the term of his interim release and will act in accordance with its domestic law to implement such conditions as deemed appropriate by the pre-trial Chamber 1. So hindi kaya ito yung pagpunta ni Senator Amy Marcos, hindi kaya meron siyang hidden mansion doon, meron siyang hidden wealth, 'di ba? Sa kung anong bansa 'yan. Oh, kasi kailangan merong magpapatira sa kanya may mag-aalaga sa kanya. Hindi na kasi pag interim release po na grant, hindi na po siya palamunin ng ICC. Kailangan merong magpapalamon sa kanya. Wala naman siyang trabaho. 'Di ba? Sabi niya rito sa Pilipinas, mahirap lang sila. Oh, pero kaya nilang makalikom ng 2 bilyon. Nako. Lahat yan makakarating yan dyan sa ICC. Ito pa, tingin ko lang talaga yun ang purpose ng pagpunta ni Amy Marcos. Yung hidden wealth ni Amy, kasi di naman niya pwedeng ipangako yung sa tatay niya o kung kanino man o kay BBM, hindi. Kanya lang na sariling property. Okay? Ang maipapangako niya na merong matitirahan, kailangan na lang nating makumbinse yung bansa. At yun ang tinrabaho ni Kaufman. Kaya nagbigay ng kanyang assurance na itong bansang ito ay willing tanggapin si Digong at hindi daw makakatakas. Ito, inter-parties discussions of interim release commenced between counsel and the chief prosecutor himself immediately after the initial appearance. Yan. Since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. So si Kan, di ba meron siyang sex scandal. No? So ang ginawa ng ICC, ng presidente nila, yung Haponesa, pinagbakasyon siya para tapusin yung kanyang issue. Kasi meron isang kaso dito na kung saan siya rin po yung prosecutor, sabi, ginawan siya ng kwento. Hanep no? Nadadali pa pala sila ng ganon. Okay, the terms and conditions. Teka. So, sinasabi rito, dahil puro sa kanyang absence, ibig sabihin, walang pagtutol. Ba't wala bang pwedeng pumalit? And then, the prosecutors has confirmed its non-opposition to interim release to redacted state party on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to this filing would be met. The terms and conditions proffered by Mr. Duterte for guaranteeing interim release to would remain exactly the same bar the obligation to moreover, the same terms and conditions would basta ganun lang din yung mga binanggit ko sa inyo kanina na kondisyones ng interim release. Yun lang din naman yun. Hindi naman pwedeng isang standard lang yan sa lahat ng bansa. Prosecution accepts that the risk factors enumerated in Article 58(1)(b) may be neutralized with adequate safeguards. Mr. Duterte is not a flight risk because he doesn't have wings. And custody is not necessary to ensure his appearance before the court. As mentioned above, the government of TUT has expressed its willingness to receive Mr. Duterte onto its territory, and accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. Given the nature of the request, which concerns the pre-trial liberty of an individual of advanced age, and the defense submits that good cause is shown for reducing the time limit for a response under court regulation and for seeking state observation on the urgent basis under Court Regulation 51. Okay. The conclusion and relief, Mr. Duterte does not meet any of the conditions to warrant further pre-trial detention
as provided in Article 58. He does not pose an objective risk of flight, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigation or to preclude the continued commission of crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody. So, sinasabi rito, si Duterte raw po ay hindi naman raw kinakailangan na ikulong pa, hindi rin naman niya papahiyain yung kanyang host country, yung tatanggap sa kanya. Yun ang guarantee na kanilang ibinibigay. Because they have to guarantee. Kailangan nilang makumbinse ang ICC. And then, so hindi rin niya daw po hindi nga rin niya tatakasan para then kung sakali namang gawin niya yon, then alam niyo naman ang mangyayari, di ba? Aarestuhin siya uli. Kaya lang ito yung problema rito eh. Paano kapag hindi po yan natupad? Di ba? At naitakas si Digong na ibalik ng Pilipinas. Yun ang problema ron. Paano nila hahanapin yan sa Pilipinas, sa Davao City? Kahit puntahan nila yung mansyon, yung mga bahay nila, syempre hindi yan doon ilalagay. Diyan, 'di ba? Diyan doon mag-stay. O kahit halughugin pa nila yung EJK compound, yung compound ni Kibuloy, yung kingdom niya, 'di ba? Yan ang magiging rito. Kaya lang syempre sana kung mag-grant naman siya, hindi po nagangahulugan na siya po ay malaya na. Tuloy-tuloy pa rin yung investigation at kung sakali po nakailanganin na siya ng ICC, then yung host country niya obligado po itong ibalik siya doon sa ICC. At saka ang pwedeng pagbigyan lamang po niyan ay yung member lang po nila, member state lang nila ang pwedeng pagbigyan. Hindi pwede ang Pilipinas. Saka temporary lang yan. Hindi yan forever. Pagka binasa ninyo yung Rome Statute talaga tungkol yan sa interim release, hindi yan forever. Pwede pa rin siyang i-require ng custody. Yan. Tapos same conditions pa rin, di ba? Kung sino lang yung pwedeng dumalaw, hindi pwedeng makitira si Harry Roque, ganon. Because technically, wala pa rin siya wala pa rin siyang absolute liberty. Kaya syempre, what do we expect pagka nangyaring napagbigyan yan? Fiesta yan sa mga DDS. Nang sabihin, this is a good sign na siya po ay makakalaya na, konting panahon na lang, napagbigyan nga ng interim release. And granting of interim release petition, hindi po nangangahulugan. It has nothing to do with the guilt of the person. Wala pa ngang improper investigation na nasisimulan eh. Dyan sa ICC. Nga pala, ang ICC po kasi ay baliktad po sa Pilipinas. Sa Pilipinas, iniimbestigahan muna yung akusado kapag nakita nilang ito ay mayroong sapat na basehan, saka po ito pina-aaresto. Di ba? Pagka nagkaroon ng indictment. Sa kanila naman po ay baliktad. So, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng parang yung mga investigation ng katulad ng ginagawa ngayon sa Pilipinas. Di ba? Pinagsasubmit yung mga ebidensya statements, yung mga complainants. Pero yung talagang investigation proper, hindi pa ho nila ginagawa yon. Kaya ang target muna nila kasi ay bago maglatag ng mga ebidensya, huhulihin muna yung taong inaakusahan. Pag nasa custody na nila, doon po ngayon iiral yung trial proper. At kay Duterte, sa September po yun. Doon po mangyayari yon. Okay? Kaya hindi pa ho sila po pwedeng mag-fiesta kung mag-grant. Okay? Kumbaga pagka nag-grant yan, todo bantay pa rin sa kanya kay Duterte. Yun. Yung malapit na bansa lang kasapi nila. Sabi, ang fake always ay ang kampo nyo. Sino ba ng aresto lagi? Di ba mga kampo ni Digonyo? Correct. Hindi ba pwedeng mag-post ang... Pwede po. Kaya nga ang sabi ni Attorney Conti,
kakausapin niya yung mga kaanak ng mga biktima ni Duterte, yung mga complainants. Kasi dapat, ako alam ko na yung gagawin nila dyan eh. Ipapaalam nila dyan sa ICC kung ano yung capability nila. Gaano kalakas, kalawak yung kanilang network. Tapos yung kanyang anak is actually future president sa 2028. So, yan ang kinakailangan nilang, kailangan nilang maipresenta. Di ba? Taharangin at taharangin talaga yan. Kaya nga, sabi ko nga, hindi pa sila dapat mag-fiesta dyan. Dahil may possibility, malaki ang possibility na hindi po yan mag-grant. Pinagbigyan lang sila makapag-file sapagkat karapatan niya yon. Yun ang pag-question ng jurisdiction ng ICC, binigay na karapatan lang din kay Duterte yon. Kumbaga privilege yon. Binigay kay Duterte na dahil nagtalo-talo silang mga prosecutors, yung mga investigators, nagtalo-talo sila. Kung may jurisdiction ba ang Pilipinas, sinasabi, pagbibigyan natin siya na kapag nahadampot na bago magkaroon yung magsimula yung trial, ay pagbibigyan namin siya na mag-question ng jurisdiction. At least mga judge na yung kaharap. Hindi po yun tawag dito, kaastigan ni Duterte. Pinagbigyan lang siya roon. Tapos yung ihaharap lang naman doon, 15-0 decision ng Korte Suprema noong 2021, mga bandang April 2021 o July 2021 na publish. Alrighty. Parang nag-grant yung temporary liberty ni Digong. Ang importante, hindi siya pwedeng bumalik. Pag nag-grant yung interim release niya, diba? Binibigay naman nila yun. Kaya lang, like what I've said, may mga tinitimbang din sila. Hindi kaya pagka ito nakalabas, makapag-withdraw to ng pera. Kasi kailangan din po ng ICC na i-freeze yung kanyang mga assets, yung kanyang bank accounts. Hindi kaya pagka nakalabas ito, makapag-withdraw to ng malaking pera, makapagpatahimik ng mga complainants, yung mga ganon. Hindi kaya ito itakas, di ba? Kita naman kasi yung maraming mga OFWs. Malalaman naman po yan kung saan pong bansa siya dinala. Bakit? Ito yung tanong ko sa inyo, paano nyo malalaman kung mag-grant si Duterte ng interim release, saang bansa siya dadalhin? Paano po natin malalaman kung hindi ibabalita ng kampo Duterte kung nasaan pong bansa siya pinayagan, kung anong bansa yung host country niya? I-comment niyo po. Okay? Okay. Tingnan ko nga kung magigets kung nakuha nyo. Pagka nag-grant si Duterte, syempre hindi kakalat yun. Dito nga lang puro may toot. Di ba? Pero paano natin malalaman kung nasaang bansa si Digong? From attorney, yes, hindi ibig sabihin na kapag approve yung interim release, malaya na siya. Ang interim release ay parang piyansa lang sa Pilipinas. Wala lang money involved. May mahigpit na conditions yan. It's just temporary. Babalik din siya when the trial will start. Correct? And this coming September. Diba? Game, saan?